Sa digmaang nagaganap sa pagitan ng Israel at Hamas, marami na po sa atin ang nakafocus na lamang sa giyerang ito. Ngunit maliban dito, patuloy at hindi pa po nagwawakas o humuhupa ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kung kaya't sa bidyong ito ay magkakaroon tayo ng kaunting update. Ayon sa bagong report mga kapatid, medyo nagkaroon ngayon ng pagkabahala ang Russia dahil araw-araw umaabot umano sa 50 ang bilang ng kanilang mga tangke ang nawawasak mula sa pag-atake ng mga Ukrainian. Ayon sa ulat na inilabas ng insider, sinabi ng mismong Ukraine na ang kanilang puwersa ay nakakawasak di umano ng humigit kumulang 50 mga Russian tank araw-araw. Nangyari ito habang sinusubukan ng Russia na kunin ng isang maliit na lungsod sa may silangang bahagi ng Ukraine ng Avdiivka. Heavy Russian equipment losses around Avdiivka will likely undermine Russian offensive capabilities over the long term. Ukrainian Southern Tavriysk Group of Forces spokesperson Colonel Alexander Shtupun stated that Russian forces have suffered 5,000 personnel killed and wounded and 400 armored vehicles losses near Avdiivka and also Marinka, which is southwest of Donetsk City since the 10th of October. Mainit at may kabagsikan ang ginagawang pagdepensa ng Ukraine sa nasabing lungsod at ayon pa sa mismong Ukrainian general, sa loob lamang ng isang araw tinatayang nasa 900 Ruso ang kanilang napapaslang at nasa 100 unit ng mga armored equipment ang kanilang nawawasak. Sa bidyong inilabas ng militar ng Ukraine noong nakaraang Friday, makikita ang ilang mga Russian tank at iba pang armored vehicle na nawawasak habang patungo sana ang mga ito sa may hilagang bahagi ng Ukraine. Layunin umano ng puwersa ng Russia na gumawa ng panibagong pag-atake sa Avdiivka noong Biyernes, ngunit hindi sila nagtagumpay. Ang naturang panibagong opensiba ng Russia ay kinumpirma naman ng tagapagsalita ng White House National Security Council na si John Kirby. Aniya, noong nakaraang linggo, naglunsad ang Russia ng panibagong opensiba sa may eastern Ukraine kabilang arito ang lungsod ng Avdiivka. Sa pahayag naman ng abcnews.com, iniulat nito na dumaranas nga ang Russia ng matinding pagkatalo sa kanilang panibagong opensiba sa silangan ng Ukraine, isa sa mayroong pinakamatibay na depensa na bahagi ng Ukraine's frontline ng Avdiivka. Kaya naman libu-libong tropa ng Russia at daan-daang tangke at mga armored vehicle ang ipinapadala rito. Ngunit sa tindi nga ng depensa ng Ukraine, libong tropa ng Russia ang nasasawi at daan-daang tangke at armored vehicle ang nawawasak. Sa pahayag ng isang Ukrainian officials noong nakaraang linggo, sinabi nito na sa loob lamang umano ng isang linggo, mahigit 6,000 sundalo ng Russia ang nasasawi, kabilang dito ang tinatayang nasa mahigit 400 armored vehicles at mga tangke. At ayon naman sa Defense Intelligence ng Britain, ang mga casualty ng Russia ay pumalo ng hanggang sa 90% simula ng ilunsad nito ang opensiba. Hindi man tahasang ma-verify ang eksaktong bilang ng mga nasisirang gamit pandigma at nasasawing tropa mula sa Russia. Ngunit marami namang video na inilabas ng mismong Ukraine kung saan makikita rito ang mga sumasabog na tangke ng Russia dahil sa napunta ito sa minefield at ang iba ay talagang tinamaan ng mga artillery at anti-tank ng Ukraine. Sa ibang mga video, makikita naman ang tropa ng Russia na pinapaulanan ng Ukraine gamit ang cluster munition, samantalang ang ilang malalaking grupo ng Russian infantry ay binigwasan naman gamit ang mga artillery. Ngunit bagaman kalunos-lunos ang sinapit ng puwersa ng Russia sa kanilang ginagawang opensiba sa Avdiivka, patuloy pa rin si Putin sa pagpapadala ng tropa roon. Malaki naman ang paniniwala ng mga Ukrainian officials na talagang determinado si Putin na kunin ang nasabing lungsod bilang malaking tagumpay ng Russia bago ang halalan sa pagkapangulo sa Russia sa susunod na taon. Kung makukuha ito ni Putin, isang malaking tropeyo ito para sa kanya na maaring magamit sa darating na eleksyon. Pero bakit nga ba napakahalaga ng Avdiivka sa Russia? Bakit gano'n na lang ang kanilang determinasyon na makuha ito sa kabila ng paglobo ng mga nasasawi mula sa kanilang tropa? Ang Avdiivka mga kapatid ay isang estratehikong lokasyon na makikita sa pinakapuso ng Donetsk region sa Ukraine. Tinagurian itong principal city ng rehiyon na kung saan ang lugar na ito ang frontline ng Russo-Ukrainian War simula pa noong 2015. Isa sa mayroong matibay na depensa ng Ukraine ng Avdiivka, kung saan ang lugar din na ito ang sinasabing gateway papasok sa Russian-occupied Donetsk City. Patuloy ang kontrol ng Ukraine sa lungsod na ito, buwis buhay at talagang mariin nilang pinipigilan ng Russia na makuha ito sa pangambang magagamit sa pangmilitar na layunin. Noong October 10, sabay-sabay na inatake ng puwersa ng Russia ang hilaga, kanluran at timog na bahagi ng Avdiivka. Kabilang sa umatake ang kanilang armored assault groups at mga helicopter na sinusuportahan naman ang pagpapaputok ng artillery. Napakainit ng naging sagupaan sa lugar na ito ng magkabilang panig. Katunayan, ayon sa isang Ukrainian military historian na si Vasil Pavlov, ang labanan sa Avdiivka ay walang
walang pinagkaiba sa serye ng labanan sa Eastern Front noong World War II. Sa kabila ng sinasabing matinding pagkatalo ng Russia sa labanan sa naturang lugar, unti-unti pa rin itong nagkakaroon ng advance ng ilang daang metro. Ngunit sa kabila nito, napakarami sa kanilang mga sundalo ang nasawi at nawasak ng mga armored vehicle. Samantalang sa puwersa ng Ukraine, hindi man ito tahasang sinabi kung ilan sa kanilang tropa ang nasawi sa bakbakan. Inihayag naman ng Ukrainian officials na talagang dumaranas din sila ng maraming casualties. Hirap na hirap din dumepensa ang puwersa ng Ukraine sa ginawang operasyon ng Russia. Nitong Lunes, sinubukang putulin ng Russian forces ang nag-iisang kalsada papasok sa lungsod. Plano nilang i-isolate ang mga Ukrainian na dumidepensa sa lugar, mabuti na lamang ay napaatras din sila kalaunan. Ang kalsada na ito ang nag-iisang daanan ng mga Ukrainian sa paghahatid ng mga logistics sa kanilang puwersa at mga humanitarian aid para sa mga sibilyan. Sa kasalukuyan, maliit na area pa lamang ang nakukuha ng Russia sa operasyon nila na ito. Hirap na hirap pa rin sila sa matinding depensa na ginagawa ng puwersa ng Ukraine. Ngunit bagamat dumarana sila ng matinding pagkalugi, ayon sa mga eksperto, matindi pa rin talaga ang determinasyon ng Russia na palibutan ang buong lungsod ng Avdiivka. Samantala, hanggang sa kasalukuyan, nasa posisyon pa rin ang Ukraine sa kanilang opensiba. Noong nakaraang linggo, 2 Ukrainian Marine Brigades ang sumugod sa Russian-occupied Eastern Bank Dnieper River sa Kherson region, kung saan naka-advance ang Ukrainian unit ng 2 village. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!